Noong dekada 1980, sa isang apartment complex sa Tukwawan, Kowloon, Hong Kong, nakatira ang isang lalaki na kilala sa kanyang maluwag at walang pakialam na pamumuhay. Marami siyang naging kasintahan at madalas na pag-usapan ang kanyang mga pagkikipagsapalaran sa pag-ibig. Mayroon siyang 2 anak na lalaki, ngunit ang pagpapalaki sa mga ito ay iniwan niya sa kanyang mga dating karelasyon. Hindi siya kailanman nag-asawa at pinili ang isang buhay na mag-isa at walang malinaw na direksyon. Gayunpaman, ang kanyang pinagmulan ay hindi pangkaraniwan at walang naglalakas loob na sumalungat sa kanya dahilan para mabuhay siya ng komportable. Ngunit ang ganoong mga araw ay hindi nagtagal dahil dumating ang panahon na biglang nabago ang kanyang kapalaran. Noong linggo, 13 ng Enero taong 1985, nagtipon ang mga residente ng isang gusali sa Tukwawan Road, Kowloon upang pag-usapan ang isang matagal ng problema. Mahigit 1 buwan na nilang nararanasan ang kakaibang aberya sa lahat ng palikuran ng gusali na kadalas ay hindi na nagagamit. Lalong lumalala ang sitwasyon tuwing katapusan ng linggo, kung kailan mas mataas ang pangangailangan sa tubig at napipilitan ang mga residente na pumila ng mas mahaba para lamang makagamit ng banyo. Habang tumatagal, tumitindi ang kanilang pagkainis at palakas ng palakas ang mga reklamo. Kinahapunang iyon, umabot na sa sukdulan ng problema dahil tuluyan nang nawala ng tubig ang mga palikuran, dahilan upang maapektuhan ang normal nilang pamumuhay. Dahil sa hindi na kayang tiisin, nagkasundo ang mga residente na magpulong at humanap ng solusyon. Napagdesisyon na nilang ang pinagmumula ng problema ay ang tangke ng tubig sa bubong na hindi nalilinis ng maraming taon at marahil ay barado na ng mga latak. Dahil dito, nagambagan sila ng pondo upang makakuha ng mga profesional na maglilinis nito. Kaagad silang kumuha ng 2 manggagawa at ipinadala ang mga ito sa bubong ng gusali. Pagdating sa bubong, binuksan ng mga manggagawa ang takip ng tangke, sumilip sa loob at nakumpirmang makapal na latak nga ang naging sanhi ng problema. Agad silang nagsimula ng paglilinis. Pagsapit ng 9:50 ng umaga, matapos ang 30 minutong trabaho, halos maubos na nila ang tubig sa loob ng tangke. Nagsuot sila ng proteksyon at pumasok sa loob upang ipagpatuloy ang paglilinis. Habang nagtatanggal ng dumi, napansin ng isa sa kanila ang isang bilog na bagay na nababalutan ng makapal na itim na latak. Hindi siya sigurado kung ano ito kaya't iniabot niya ito sa kanyang kasamahan. Ngunit sa kanyang pagsilip, napasigaw siya sa takot nang matuklas ang isang bungo ng tao ang nasa loob. Kaagad na ipinaalam ang natuklasan at dumating ang mga pulis sa Kowloon sa lugar. Inihanda nila ang proseso ng pagkuha sa lahat ng laman ng tangke. Sa gitna ng investigasyon, napansin nila ang isang bagay na nakabaon mismo sa konkreto sa pinakailalim ng tangke. Tinawag ang mga bombero upang tumulong sa pagkuha nito at matapos ang ilang oras ng maingat na pagputol sa bahagi ng konkreto, lumitaw ang 3 dilaw na maleta na nakabaon at nakalubog sa ilalim ng tubig. Nang mabuksan ang mga ito, natagpuan ng mga investigador ang mga buto ng tao sa loob ng bawat isa. Batay sa paunang pagsusuri, matagal nang patay ang mga biktima. Maaari nang umabot ng ilang taon kaya't imposibleng matukoy ang eksaktong sanhi ng kanilang pagkamatay. Bukod sa mga buto, may nakita rin sila sa loob ng tangke ng mga gamit tulad ng kumot, isang natitiklop na upuan at isang kulungan ng ibon. Sa isa sa mga bahagi ng maleta, nakatagpo rin sila ng isang litrato. Bagamat halos hindi na makita ang imahe dahil sa matagal na pagkababad sa tubig, nanatiling malinaw ang nakasulat sa likuran. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, natukoy ng mga investigador na ang nakasulat ay 3 karakter kung saan ang gitna ay Ying. Ipinagpalagay na ang mga nakuhang gamit ay pagmamay-ari ng mga biktima at ang mga litratong iyon ay maaaring larawan ng isa sa kanila. Naging malaking palaisipan kung bakit hindi winasak ng salarin ang litrato at lumitaw ang teoryang sa pagmamadali nitong itago ang mga katawan, nakaligtaan niyang burahin ang mahalagang ebidensya.
Ang pagkakatuklas ng mga labi sa tangke ng tubig ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga residente. Nabahala silang malaman na sa loob ng maraming taon, ang kanilang iniinom na tubig ay kontaminado ng mga naaagnas na katawan. May ilan na napasuka sa mismong lugar, habang ang iba naman ay nagsimulang mag-impake ng gamit at nagplano ng lumipat kinabukasan. 2 araw ang makalipas, noong 15 ng Enero, matagumpay na nabuo muli ng mga forensic expert ang kalansay ng biktima. Sa kanilang pagsusuri, natukoy na ito ay isang lalaki. Nasa edad 25 hanggang 40, may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 5 pulgada at tinatayang 5 taon ng patay. Hindi pa rin tiyak ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Ngunit natagpuan ang isang malinaw na hiwa sa kanang bahagi ng katawan. Ipinapahiwatig nito na ang biktima ay maaaring pinaslang, pinaghiwa-hiwalay ang katawan at isinilid sa mga maleta. Noong 16 ng Enero, nagsimulang maghinala ang pulisya na maaaring may kaugnayan ang biktima sa isa sa mga nakatira sa gusali. Kahit ipinatawag nila ang lahat ng residente sa himpilan para isa-isang tanungin. Sa investigasyon, lumabas na may isang lalaki ngang nawala mula sa gusaling iyon 5 taon na ang nakalipas at tugma ang kanyang paglalarawan sa natagpuang biktima. Siya ay si Deng Ying-jae, 33 taong gulang noong siya ay nawala. Si Deng ay kilalang miyembro ng kilabot sa Wuxing Gang sa Hong Kong. Kilala siya sa tapang, galing sa laban at liksi, dahilan para umangat bilang isa sa pangunahing tauhan ng grupo at magkaroon ng mataas na posisyon. Ngunit sa edad na 29, malubha siyang nasugatan sa isang labanan ng gang. Pagkatapos maghilom ng kanyang sugat, nagpahayag siya ng kagustuhang talikuran na ang buhay sa ilalim ng krimen. Mula noon, madalas siyang nakikitang naglalakad sa compound ng apartment at kadalasang may dalang kulungan ng ibon. Napansin ng mga pulis na ang ikalawang karakter sa litrato mula sa tangke ng tubig ay Ying na tumutugma sa ikalawang karakter ng pangalan niyang Ying-jae. Nagtugma rin ang kanyang edad, mga gawi, oras ng pagkawala at iba pang palatandaan. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamilya ni Ying-jae upang makatulong sa investigasyon. Kinilala ng pamilya ang litrato at iba pang gamit na nakuha mula sa tangke na nagpatunay na ang biktima ay si Ying-jae. Ang taong biglang naglaho 5 taon na ang nakalipas. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding usap-usapan sa hanay ng mga residente. May ilan pa na nagpakita ng tila pagngiti sa pagkakakilanlan ng biktima. Lumabas kalaunan na si Ying-jae ay kilalang pasaway sa lugar. Matapos ang matinding pinsala na kanyang natamo sa labanan, nakaranas siya ng komplikasyon na nagdulot ng suliranin sa kanyang sexual na kalusugan. Ito ay nagbigay sa kanya ng kawalan ng kumpiyansa, subalit dala ng kanyang kayabangan, ipinagmamalaki pa rin niya ito sa isang kakaibang paraan. Bukod sa pagiging babaero, si Ying-jae ay kilala ring nanghaharas ng mga kagalang-galang na babae sa gusali. Minsan, hinahawakan ng mga ito ng hindi naaayon o kaya'y basta na lamang naglalantad ng sarili at umiihi sa harap nila. Sa harap man o sa paligid ng compound, naging ugali rin niya ang biglaang paglalantad ng kanyang ari. Dahil sa takot sa kanyang koneksyon sa mundo ng krimen, walang sinumang kapitbahay ang naglakas loob na harapin siya, ngunit palihim nilang kinikimkim ang matinding galit. Pagsapit ng dekada 1980, bigla na lamang siyang nawala. Bagamat iniulat ng kanyang ama ang pagkawala sa pulisya, tumanggi ang mga kapitbahay na magbigay ng anumang impormasyon dahil sa kanilang pagkamuhi sa kanya. Dahil walang malinaw na pahiwatig at isinasaalang-alang ang kriminal na pinagmulan ni Ying-jae, inakala ng pulisya noon na siya ay tumakas upang makaiwas sa paghihiganti ng kanyang mga karibal sa gang. Kalaunan, tuluyan nang nakalimutan ang kaso. Ayon sa kanyang landlord, 5 taon na ang nakalipas mula nang bigla siyang naglaho at iniwan pa ang malaking pagkakautang sa upa. Maraming beses din siyang hinanap ng landlord, ngunit sa bandang huli ay sumuko na rin ito matapos hindi makakita ng anumang bakas. Muling sinimula ng mga pulis ang pagsisiyasat sa mga koneksyon ni Deng Ying-jae. Batay sa kanyang nakaraan, nagsimulang maghinala ang ilang kapitbahay na maaaring pinatay siya ng isang taong may galit sa kanya mula sa mundo ng krimen. Subalit hindi ito sinang-ayunan ng pulisya. Batay sa kanilang karanasan sa paghawak ng mga kaso ng organisadong krimen,
Kabisado nila ang karaniwang paraan ng mga gang. Karaniwan, maingat ang plano ng mga ito. Ang mga bangkay ay nilalagyan ng pabigat at itinatapon sa dagat, mabilis at sistematiko. Ngunit sa kaso ni Yingjie, ang kanyang mga labi ay pinaghiwa-hiwalay at isinilid lamang sa mga maleta, habang ang ilan sa kanyang personal na gamit ay naiwan sa lugar kung saan itinapon ang katawan. Nagpahiwatig ito na ang pumatay ay walang kakayahan o sasakyang magagamit para magtago ng katawan at marahil ay kumilos ng padalos-dalos dala ng takot. Lumitaw ang teorya ng pulis na ito ay isang crime of passion. Isang biglaang krimen na maaaring ginawa ng taong nakatira rin sa gusali 5 taon na ang nakalipas. Noong ika-20 ng Enero, muling ipinatawag ng pulisya ang mga residente upang alamin kung sino ang mga nanirahan doon 5 taon na ang nakararaan. Bagaman marami ang nakatira, kakaunti lamang ang umalis sa nakalipas na 5 taon. 2 pamilya ang lumipat. Isang mag-asawa na may apelidong Chen at isang nakababatang magkasintahan. Lumipat ang mga Chen noong Nobyembre 1983 dahil nais daw nilang makasama ang kanilang anak. Samantala, ang nakababatang magkasintahan ay lumipat noong Mayo ng 1980 na ang dahilan umano ay naitalaga sila sa bagong tirahan. Ngunit sa masusing investigasyon, natuklasang nakakuha nga sila ng bagong bahay ngunit noong 1982 pa lamang, 2 taon matapos silang lumisan. Ibig sabihin, nagsinungaling sila tungkol sa dahilan ng kanilang pag-alis. Ang panahon ng kanilang paglipat ay halos tumutugma sa pagkawala ni Yingjie, dahilan upang sila ang maging pangunahing suspect. Ang magkasintahang iyon ay nakilalang sina Wu Shutai at Liang Yufang. Noong panahon ng insidente, si Wu ay 22 taong gulang at nagtatrabaho bilang chef, samantalang halos kaedad lamang niya ang nobya niyang si Fang. Sa kabila ng kanilang kabataan, mayroon na silang 4 taong gulang na anak. Ayon sa mga kapitbahay, habang nakatira sila sa gusali, madalas na maagang umaalis si Wu at gabi nang umuuwi dahil sa trabaho, habang si Fang naman ay nananatili sa bahay bilang may bahay at nag-aasikaso ng lahat. Dahil sa kanyang kagandahan at kabataan, hindi na iwasan na mapansin ni Yingjie si Fang. Subalit, tulad ng nakasanayan, naging mapangahas siya at madalas na mangharas. Gumagawa ng di karapat-dapat na panliligaw at lantaran pang nag-aalok ng kahalayan. Lubos itong ikinalungkot ni Fang at madalas siyang umiiyak habang nagsusumbong sa kanyang nobyo tungkol sa mga ginagawa ni Yingjie. Bagaman tahimik at mapagkumbaba si Wu, hindi niya matanggap na inaapi ang kanyang kasintahan. Sa tuwing sinusubukan ni Yingjie na gambalain si Fang, humaharap sa kanya si Wu at unti-unting tumitindi ang tensyon sa pagitan ng 2 lalaki. Sa puntong ito, natuklasan ng pulisya ang posibleng motibo ng magkasintahan. Kinabukasan, nagtungo sila sa bahay ng 2 sa Ngao Tokok Village ngunit ang kanilang nakita ay lubhang nakakagulat. Pagpasok sa loob, bumungad sa kanila ang isang altar sa sala na may litrato ng dalagang babae. Nakaupo si Wu sa tabi nito at pabulong na sinasabing, "Paghihiganti. Lahat ng ito'y paghihiganti. Ako ang may kagagawa ng pagkamatay ni Fang." Hindi na nagtangkang magtago si Wu nang dumating ang mga pulis. Ikinumpisal niya ang buong pangyayari kung paano nila kasama ang kanyang nobya pinatay si Yingjie 5 taon na ang nakalipas. Nabigla ang mga investigador sa kanyang salaysay. Lumabas na ang magkasintahan ay hindi mga likas na mamamatay tao, kundi mga taong itinulak sa sukdulan ng isang mapang-api at madilim na sitwasyon na nagbunsod sa kanila na lumaban. Noong unang bahagi ng 1979, nakilala ni Wu Shutai na nooy 17 taong gulang pa lamang si Fang na kaedad niya rin. Mabilis silang naging magkaibigan at kalaunan ay nauwi ito sa pag-iibigan dahil sa pagkakapareho ng kanilang mga interes at ugali. Makalipas ang 6 na buwan, nagpasya silang magsama at umupa ng maliit na kwarto na wala pang 110 square feet sa ikapitong palapag ng isang gusali sa Tukwawan Road. Dahil sa kanyang kasanayan, agad na nakahanap si Wu ng matatag na trabaho bilang chef. Inako niya ang responsibilidad na magtaguyod para kay Fang na nanatili sa bahay habang siya ay nagtatrabaho. Paglipat nila, nabuntis agad si Fang.
Mas lalong nagpursige si Wu na huwag hayaang magtrabaho ang nobya. Kahit naging mas mahirap ang kalagayan nila sa pera, sapat na sa kanila ang pagmamahalan at pagsasama. Pinaniwalaan nilang magiging payapa ang takbo ng panahon. Mag-aasawa sila, bubuo ng pamilya at mamumuhay ng tahimik at masaya roon. Ngunit ang kanilang payapang pamumuhay ay biglang nagulo dahil sa pagdating ng isang taong hindi nila inaasahan. Isang tao na nagpabago sa takbo ng kanilang mundo. Ang tahanan ni Fang at Wu ay payak lamang. Isang malaking kama at isang simpleng lugar na pangluto. Wala silang sariling palikuran kaya't kailangan nilang gumamit ng pampublikong pasilidad para sa paliligo, paglalaba at iba pang pangangailangan. Ang pintuan ng kanilang kwarto ay manipis na kurtina lamang. Sapat para sa mga kagalang-galang na kapitbahay, ngunit walang laban kung haharapin ang may masamang hangarin. Dahil mahaba ang oras ng trabaho ni Wu, umaalis siya ng maaga at gabi na nakakauwi. Samantala, si Yang Jie na walang trabaho at walang ginagawa ay nagsimulang mag-focus kay Fang na inaakit ang kanyang kabataan at kagandahan. Sinimulan niyang silipin si Fang sa likod ng manipis na kortina at minsan ay sinusundan pa sa pampublikong palikuran upang manilip habang naliligo o gumagamit ng banyo. Si Dang Jie ay hindi lamang isang exhibitionist kundi isa ring mapangahas na maninilip na may baluktot na obsesyon. Sinasadya niyang iparamdam sa kanyang pinagmamasdan na siya ay naroon at tila ba ikinatutuwa ang takot at pagkailang ng iba. Mabilis na naunawaan ni Fang ang intensyon ni Yang Jie, ngunit bilang isang buntis at pisikal na mahina, wala siyang kakayahang lumaban sa isang taong may koneksyon sa ilalim ng mundo ng krimen. Wala siyang nagawa kundi tiisin ito at saka lamang magsumbong kay Wu kapag siya ay nakauwi. Labis na nasaktan si Wu sa mga ikinuwento ni Fang. Bagaman alam niyang miyembro ng gang si Yang Jie, hindi niya kayang palampasin ang pang-aapi sa kanyang nobya kaya't hinarap niya ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Yang Jie at patuloy lamang sa masamang gawain. Mas lumala pa ang sitwasyon nang tuluyan siyang manghimasok sa pampublikong palikuran habang naliligo si Fang, naglantad ng sarili at nakatitig sa kanya. Minsan pa, sa harap ng ibang nakatira, hayagang sinabi ni Yang Jie na ipahiram sa kanya si Fang ng ilang araw. Nang magalit si Wu, lalo pa siyang minaliit ni Yang Jie at sinabihang huwag maging makitid ang isip. Saka idinagdag na si Fang umano ang makakatulong upang malunasan ang kanyang suliranin sa katawan. Habang tumitindi ang panggigipit, lalo ring lumalago ang galit at puot ng magkasintahan. Gusto na nilang umalis sa gusali, ngunit hindi nila ito magawa. Nakautang sila upang mabayaran ang renta na kinakailangang bayaran ng buo para sa isang taon, ngunit tumanggi ang landlord na isauli ito sakaling umalis sila. Dahil dito, napilitan silang manatili sa lugar, araw-araw na tinitiis ang panghihiya at pasakit. Ngunit hindi sila pinatahimik ni Yang Jie. Lalo pa niyang pinaramdam ang kanyang pangahabuso. Makalipas ang isang buwan, mas lalong lumala ang lahat. Habang nagluluto si Fang sa bahay, biglang pumasok si Yang Jie at pinilit siyang salakayin. Nilamutak niya ang kanyang damit at sinubukang pagmalupitan siya. Mariin ang pagtutol ni Fang at nang sandaling nalingat si Yang Jie, nagawa niyang makatakas papunta sa ibang kwarto. Subalit hindi pa rin siya tinantanan ng lalaki, nakaharang sa pinto habang nagbibitaw ng malaswang insulto. Halos wala ang ibang nangungupahan dahil nasa trabaho at silang dalawa lamang ang naroon. Bumagsak si Fang sa sahig, nanginginig sa takot at umiiyak habang pilit na itinutulak ang pinto upang huwag siyang pasukin. Pag-uwi ni Wu Shutay kinagabihan at nang malaman ang nangyari, nagpasya siyang hindi na niya nahahayaang maulit pa ang ganoong pangyayari. Noong 5 ng Abril, sa mismong araw ng Qingming Festival, wala siyang pasok. Maagang maaga, nag-ipon ng lakas ng loob si Wu at sumalakay sa kwarto ni Yang Jie. Sinalubong niya ito ng sigaw na binalaan niya ito na huwag na muling galawin si Fang dahil kung gagawin pa, bubugbugin niya siya. Tiningnan siya ni Yang Jie ng may pangmamaliit at pinagtawanan pa ang galit na anyo ni Wu. Ipinahiwatig pa niya na si Fang daw ang kusang lumalapit at paulit-ulit na pumapasok sa kanyang kama na parabang siya mismo ay walang interes. Hindi na nakayanan ni Wu ang kahihiyan kaya't nauwi sila sa mainit na pagtatalo. Lalong lumakas ang kanilang sigawan hanggang sa tuluyan ng magalit si Yang Jie.
Doon ibinuhos ni Wu ang lahat ng sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim at tinuligsapan niya ang personal na kahinaan ni Ying-jie. Dahil sanay si Ying-jie na tingnan si Wu bilang mahina at walang kaya, labis siyang naapektuhan sa mga patutsadang iyon. Sa tindi ng galit, bigla siyang tumalon mula sa kama at sumugod upang makipagsuntukan. Bagamat nasa kanyang 30 gulang at dating bihasa sa pakikipaglaban, umina na ang reflexes ni Ying-jie. Hindi niya napigilan si Wu at siya pa ang nabugbog. Sa huli, yumuko si Ying-jie at nakiusap na huwag siyang patayin. Nang bahagyang humupa ang galit, nagpasya si Wu na umalis. Ngunit wala pang 5 minuto ang nakalilipas nang biglang maalis ang kurtina sa pintuan. Muling lumitaw si Ying-jie na may hawak na 18 pulgadang kutsilyo ng karne at sumugod na tila ba determinado siyang pumatay. Determinado si Ying-jie na patayin ang binatang nagpahiya sa kanya. Tahimik naman na nagpasalamat si Wu na wala si Fang sa bahay ng mga oras na iyon. Pilit niyang sinubukang agawin ang kutsilyo mula kay Ying-jie at nauwi sila sa matinding pagbubuno. Dahil armado ang kalaban, unti-unting nahirapan si Wu. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Fang sa kwarto na may dalang natitiklop na upuan at hinampas ng malakas ang likod ng ulo ni Ying-jie. Bumagsak si Ying-jie at nawalan ng malay. Sa matinding pagkataranta at bugso ng emosyon, nahawakan ni Wu ang kutsilyo at sunod-sunod na inundayan si Ying-jie. Kumalat ang dugo sa sahig dahilan para mabigla si Fang na nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka, kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo. Makalipas ang ilang sandali, natauhan si Wu at natigilan sa nakikitang mansya ng dugo at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Pumasok sa kanyang isip ang pagsuko sa mga otoridad, ngunit naalala niyang bata pa sila at buntis pa si Fang at ayaw niyang tuluyang masira ang kanilang kinabukasan dahil lamang sa isang salarin. Naupo siya, nag-isip ng malalim at pinagmunian ang kanilang pagpipilian. Matapos magpasya, sinimulan nilang linisin ang pinangyarihan ng krimen. At dahil wala silang karanasan sa pagtatago ng bangkay, napilitan silang hatiin ito at humanap ng paraan para maitago ang mga labi. Nakakita si Wu ng 3 maleta sa kwarto ni Ying-jie at ginamit iyon bilang sisidlan. Pagkatapos, ibinuhos nila ang konkreto sa loob ng mga maleta upang tuluyang maiselyo ang laman. Gayunpaman, tumigas ang kanang braso ni Ying-jie at hindi ito may pasok ng buo sa maleta, kaya't napilitan silang putulin ito bago mailagay sa isa sa 3 maleta. Magulo at padalos-dalos ang buong proseso. Nakalimutan nilang suriin kung may mga dokumento o anumang pagkakakilanlan sa loob ng mga maleta. At ang pagkukulang na ito ang kalaunang nagbigay daan sa pulisya upang makilala ang biktima sa pamamagitan ng larawang natagpuan sa isa sa mga maleta. Matapos nilang tapusin ang mabigat na gawain, napagtanto ng magkasintahan na imposibleng makalabas ng hindi napapansin kung tatangkain nilang ibaba ang 3 maletang puno ng konkreto at mga labi. Una, siksik at abala ang paligid ng Tukwawan Road kaya't walang ligtas na lugar para sa lihim na pagtatapon. Ikalawa, wala silang sariling sasakyan para mailayo ang mga maleta mula sa gusali. Sa huli, napagpasya nilang gamitin ang tangke ng tubig sa bubong. Pinaniwalaan ni Wu na bihira itong sinusuri at kung mailulubog nila ang mga maleta sa ilalim ng konkreto, hindi na iyon matutuklasan. Upang hindi makahalata ang ibang residente, pinili nilang gawin ito sa oras na walang gumagamit ng tubig. Madaling araw ng ika-6 ng Abril, matagumpay nilang ibinaba at nilubog sa pinakailalim ng tangke ang 3 maleta. Pagbalik sa kanilang silid, napansin nila ang ilang gamit na may bakas ng dugo kabilang ang isang kulungan ng ibon. Agad itong pinunasan ni Wu gamit ang isang lumang damit saka binalot ang lahat ng may mantsa tulad ng kulungan ng ibon at natitiklop na upuan sa isang kumot bago rin itapon sa loob ng tangke ng tubig. Dahil kilala si Ying-jie bilang agresibo at hindi kaaya-ayang tao, wala ni isa sa mga residente ang nagdalamhati nang siya ay mawala. Bagkus, nakahinga sila ng maluwag at naging mas tahimik ang kanilang pamumuhay. Kaya kahit iniulat ng ama ni Ying-jie sa pulisya ang pagkawala ng anak, tumanggi ang mga residente na mag-isangkot at walang nagbigay ng impormasyon. At di nagtagal, ipinaupa muli ang kwarto sa ibang nangungupahan. Makalipas ang 1 buwan, Mayo ng 1980, hindi na kinaya ni Wu at Fang ang mabuhay sa ilalim ng bubong na may nakatagong bangkay.
Nagkunwari silang may bagong tirahan at lumipat sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa Ngau Tau Kok. Doon sila nagpakasal at nagkaroon ng anak na babae. Pagsapit ng 1982, tunay na nabigyan sila ng bagong bahay at lumipat sa isang maluwag na makabagong apartment. Unti-unting bumuti ang kanilang kalagayan at naniwala silang tuluyan na silang nakalayo sa anino ni Ying-Jie. Ngunit nagbago ang lahat nang sumulpot ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Noong Setyembre ng 1984, nagsimulang magpakita ng palatandaan ng kawalan ng katinuan si Fang. Madalas siyang managinip na nakahandusay si Ying-Jie sa sahig at nababalutan ng dugo. Maging si Wu ay paulit-ulit na ginugulo ng bangungot kung saan humaharap sa kanya si Ying-Jie. Nagbabantang gagantihan sila at kukunin ang buhay ng kanilang anak na babae bilang kapalit. Sa matinding pangamba, nagpasya si Fang na dumalaw sa Wong Tai Shin Temple upang ipanalangin ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Ngunit nang matanggap niya ang kapalarang nakasaad sa fortune slip, labis siyang nataranta dahil napakasama ng hula. Dahil lubhang mapamahiin, agad siyang kinabahan at kumonsulta sa isang manghuhula sa loob mismo ng templo. Sinabi ng manghuhula kay Fang na ang lahat ng kanilang kasawian ay bunga ng kanilang sariling ginawa. Dagdag pa niya, tanging sila lamang ang makalulutas sa kapahamakang dinulot nila. Dahil sa pagkabigla at takot, agad na umuwi si Fang upang ikwento kay Wu ang narinig. Simula noon, araw-araw silang taimtim na nananalangin. Maging si Wu ay nagmakaawa sa harap ng altar na kung sakaling hihingi ng paghiganti si Ying-Jie, sana ay sa kanya na lamang ito ipataw at huwag na sa kanilang anak. Makalipas ang isang buwan, tila kumilos ang kapalaran. Noong Oktubre ng 1984, muling bumisita si Fang sa isa pang manghuhula. Sa kanyang pag-uwi, biglang nawala ng kontrol ang sinasakyan niyang sasakyan at tumaob. Natapon palabas si Fang at nawalan ng malay. Gayon din ang kanyang kasamaang pasahero. Ngunit nang magkamalay sila, natuklasan nilang wala ng buhay si Fang. Kakaiba ang kalagayan ng kanyang pagkamatay. Wala siyang tinamong malubhang sugat, ngunit sa kabila nito, nalunod siya sa mababaw na tubig na hindi hihigit sa 2 pulgada ang lalim matapos bumagsak ng nakadapa. Nang malaman ni Wu ang dahilan ng pagkamatay ng asawa, lalo siyang nakumbinsi na ito ay paghihiganti ng kaluluwa ni Ying-Jie. Noon, itinapon niya ang katawan ni Ying-Jie sa tangke ng tubig at ngayon, ang kanyang asawa ay nalunod sa isang mababaw na putikang tubig. Luha ang sinabi ni Wu sa pulisya na matagal na siyang nabuhay sa takot at pagkakasala. Lalo na nang mabasa niya kamakailan sa balita na natagpuan na ang bangkay sa tangke. Idinagdag pa niya na minsan, may isang saksi raw na nagkwento na nakakita ito ng ilang malalakas na lalaki na nagbuhat ng walang malay na tao at inihulog sa tangke, ngunit hindi pinakinggan ang kanyang pagtutol. Alam ni Wu na hindi iyon totoo, ngunit lalo lamang lumalim ang kanyang pangamba. Gayunpaman, matapos siyang arestuhin, nakaramdam si Wu ng kakaibang ginhawa. Tila ba nabawasan ang bigat na kanyang pasan. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang mga kababalaghan. Nang dalhin ng pulisya si Wu Shutay sa lugar ng krimen para sa reenactment, biglang umihip ang malamig na hangin sa kabila ng nakasarang silid. Biglang namatay ang kamera ng mga investigador at kinakailangan pa ng ilang sandali bago muling umandar. Nang suriin ang video, nanindig ang balahibo ng lahat. Tuwing lumilitaw sa eksena ang pulis na gumaganap bilang si Ying-Jie, biglang nagiging puti at walang anyo ang kanyang mukha na parabang epekto mula sa isang pelikulang katatakutan. Nabahala ang lahat at si Wu ay binalot ng matinding takot. Pumasok sa kanyang isipan na maaaring si Ying-Jie ay hindi pa rin tuluyang nakakawala. Sandaling kumislap ang mga galit sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napawi. Sa loob-loob niya, naisip niyang 5 taon na siyang nabubuhay sa pigati at takot at marahil panahon na upang akuin ang kabayaran sa kanyang kasalanan. At nakapagtataka na para bang nabasa ni Ying-Jie ang kanyang isipan dahil matapos ang reenactment at nang bumalik sila sa eksena, unti-unting bumalik sa normal ang lahat at natapos ang proseso ng walang aberya. Noong Hulyo ng 1985, sinimula ng paglilitis ng kaso sa Hong Kong High Court. Kinasuhan si Wu Shutay ng pagpatay at sa harap ng hukuman,
Buong linaw niyang inamin ang lahat ng kanyang ginawa. Nakapirmi lamang siya sa kahon ng akusado, tahimik at tila walang inaasahan para sa kinabukasan. Ngunit nagkaroon ng di inaasahang pangyayari. Matapos ang 3 oras ng deliberasyon, nagkaisa ang hurado sa kanilang desisyon. Ipinayag ng korte na hindi nagkasala si Wu Shutay sa kasong murder at agad siyang pinalaya. Pinanindigan ng hurado na ang ginawa niya ay isang lehitimong pagtatanggol sa sarili at hindi planadong pagpatay. Binanggit ng hukom na sa loob ng 5 taon, pinasa ni Wu ang matinding pagkakasala at pagsisisi. Idinagdag pa niya na si Deng Yingji mismo ay kilala bilang pahirap sa komunidad at isang tao na gumagawa ng maraming masamang gawain. Sinabi ng hukom na kung hindi dahil sa sarili nitong mga aksyon, paano siya hahantong sa ganoong trahedya. Lumantad din ang mga kapitbahay upang isiwalat ang masasamang ginawa ni Yingji at wala ni isa ang nagtanggol sa kanyang pangalan. Gayunpaman, ang kaso ng Tukwawan water tank ay nagdulot ng malawakang usapan sa buong Hong Kong. Marami ang nagduda sa mga pangyayari, lalo na't naganap ang insidente sa panahon ng Qingming Festival, isang araw na karaniwang nasa bahay ang mga residente. Kung nagkaroon nga ng matinding gulo o pagpatay, hindi ba't may makakarinig sa paligid? Si Wu Shutay, na mismong puno ng sigla at pangarap, kahit napawalang sala ay hindi na muling naging pareho. Pagkatapos ng paglilitis, makikita pa rin sa kanyang mga mata ang matinding pagod at malalim na dalamhati. Habang lumalabas siya sa korte at sumasabay sa dagsa ng tao, dama niya ang tila bigat ng kawalan sa kanyang paligid. Kahit ang matinding init ng araw sa Hong Kong ay hindi nakapagpawi ng madilim na aninong bumabalot sa kanyang puso. Bagaman siya ay malaya, nananatiling nakakulong ang kanyang kaluluwa sa sariling konsensya. Sa mga sumunod na taon, lumipat si Wu kasama ang kanyang anak na babae sa isang bagong tahanan malayo sa mga alaala ng nakaraan. Hindi niya kailanman ikinuwento sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang ina at hindi rin niya muling binabanggit ang pangalan ni Deng Yingji. Itinuon niya ang lahat sa pagtatrabaho sa desperadong kalimutan ang lahat. Ngunit gabi-gabi, bumabalik ang mga nakakatakot na larawan ng nakaraan upang siya ay guluhin. Alam ni Wu Shutay na bagamat idineklara ng korte na wala siyang kasalanan, hindi siya kailanman makatakas sa parusang iginawad niya sa kanyang sarili. Ang sugat sa kanyang puso ay mananatili habang buhay, paalala ng kanyang mga pagkakamali at ng mabigat na halagang kanyang binabayaran. Ang kaso ng Tukwawan water tank ay nag-iwan ng malalim na bakas sa lahat ng nakarinig nito. Nagbukas ito ng mahihirap na tanong. Maaari bang makamtan ang hustisya kapalit ng isa pang krimen? At may kakayahan ba talaga ang pagpapatawad na paghilumin ang mga sugat na nakaukit ng malalim sa puso? At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.